Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung mga challenge or challenging na mga ganap na mga domestic helper na pinagdadaanan namin araw-araw dito sa Hong Kong. So guys, sabi nila mahirap yung Middle East pero mas mahirap yung Hong Kong na trabaho. Pero kaya naman. Sa Hong Kong is non-stop yung trabaho namin dito kasi dito mas nakikita ng amo yung mga gilid-gilid lahat. Nakikita nila dito kahit ultimo dahon ng halaman, pupunasan mo yan. Ganon dito kasi nga napapansin nila kasi maliit lang yung bahay na iikutan nila. Pero sa Middle East kasi, 'di ba, nakakapag-TikTok pa sila doon and then malapad, pero malapad yung ginagawa nila. Pero na mekos-mekos nila yan na ano nila yan, nadidiskartean nila yan, kaya hindi sila napapagod masyado pagdating sa paglilinis. Dito, kuskus talaga. Alam mo yung Indonesian nakatulong ng matanda doon, yung ano nila, yung tawag nun, paglinis, ano ba tawag doon? Oh my God. Yung, nakalimutan ko yung dinidiin. Nakalimutan ko, sorry. Ayan, pinapadiin pa talaga sa kanya yun, yung vacuum. Pinapadiin sa kanya yun ng kaya malalaki yung braso niya. Akin, hindi nagbago yung braso ko. Kung ganun kaliit nung dumating ako dito, ganun pa din. Pero mahirap din yung trabaho ko. So, pinapadiin sa kanya yun. Kaya, maliit yung katawan niya, pero yung braso niya parang panlalaki. Kasi pagka hindi niya diniin, nakikita ng matanda, inaano siya, sinasabihan ulitin niya. Ayan. So, ganun yung sa kanya. Challenging naman sa akin is kapag gumising tong bata ng maaga. Kapag hindi ko pa tapos yung gawain ko. Halimbawa, guys, alas 7 pa lang gumising na yan siya. Sarap niya talagang terisin. Nanggigigil talaga ako. Wala akong nagawa. Magwalis lang ako. And then, wala na, natapos na. Kasi nga, dumating na siya. Gumising na, lumabas na sa kwarto. Wala na akong magagawa niyan. Ni pagtupi, ni pagmap, ni wala na akong nagawa. Kaya ayaw na ayaw ko talaga, parang nabuburyong yung utak ko pagka nagigising tong alaga ko ng maaga. Kaya minsan, pinapanalangin ko na lang, maging malamig ka na lang panahon hanggang kailan. Kasi pag malamig guys, nandun na siya sa kwarto, hindi siya lumalabas kasi ang lamig. Hindi siya lumalabas, hindi siya naglalaro. Pero pagka mainit, laro siya ng laro kahit saan napupunta yung mga gamit. And kahapon, ang ginawa, ang powder na parang harina, amoy candy, ang puta. Ang ginawa ba naman, 6 na pack, pinangbuksan lahat, pinagkalat sa sahig, ang dami. Ngayon, sabi niya sa akin, proud na proud pa siya, naghugas ako sa kusina, lumapit dun, dala yung plastic na may Jen, tignan mo, binuksan ko. Di, inayaan ko, sabi ko, mamaya, pag nakita yan ng nanay mo, patay ka talaga. Hindi naniwala. Maya-maya, nabuksan na lahat. Sabi ko sa kanya, doon ka. Mag-aano ka talaga. Maliligo ka uli sa ginawa mo. Narinig ko ngayon yung amo kong lalaki dumating. Dumating siya. Hindi pumunta ako doon. Kunwari, nilalaro ko yung bata. Ang puta, pagtingin ko, ang dami ng kalat sa sahig. Inano na talaga, lahat. Sobrang dami talaga. And then yung amo kong lalaki, tapak-tapak din doon. Tapos pinunta niya din doon sa sala. Ay sa may sopa, di nandun na naman. Amoy candy, mapapansin mo talaga. Ngayon, sabi ko sa kanya, ligpitin mo yan. Sabi ko kasi sa bata, nung wala pa yung tatay, sabi ko sa kanya, ligpitin mo yan, walisin mo. Ang ginawa ng bata, natakot. Kinuha niya, meron kasi yan siyang daspa na maliit, inwalis na maliit, pang kanya. Laruan niya lang, pero siya, pang maliit talaga. Nakita ko, winalis-walis niya na yung mga kinalat niya, puta na bata, winalis-walis niya na. Ngayon, dumating ako, so tinulungan ko din siya magwalis. Sabi ko sa kanya, walisin mo. Sabi ko sa lalaki, sabi niya, ano yan? Sabi ko, powder yan, amoy candy. Sabi ko doon sa lalaki, tapos pagtingin ko ngayon sa paa ng lalaki, ang dami. Ang ginawa niya, naghugas siya ng paa and umalis. So kami ng bata, sabi ko, linisin mo yan, natipilok ngayon yung bata. Diyos ko, nasugatan yung paa na napaslot talaga yung yung balat dito sa talampakan. Grabe yung iyak, yung hindi na siya hindi na maampat yung iyak. Wala naman akong ginawa, natisod lang siya doon sa laruan niya. And then, ayun nga, lumabas yung tatay, nakita ng tatay, karga ko yung bata. Akala ko kasi walang sugat, pero grabe yung iyak. Tapos, pagkita ko sa paa ng bata, ang daming powder. So, dinala ko siya sa sink. Nakita ng tatay, karga ko yung bata. And nakita ng tatay, hinugasan ko yung paa ng bata doon sa sink. And pinunasan ko ng towel. Iyak pa din ang iyak ng bata. Tsaka ko nilagyan ng bandage. Ayan. So, struggle talaga yung mga ganyan. Yung
Anong oras na ako nakatulog? Nakapasok sa kwarto, 12:30 na. Nilinis ko pa kasi nga nangangamoy candy talaga yung buong bahay. And kahit bukas, alam ko nang mangyayari, papapalitan sa akin yung bedsheet kasi nga yung bata pumunta doon sa may bedsheet and doon sa kwarto nila, sa higaan nila. And yung katawan niya puno pa ng powder na amoy candy. Laruan yun na binabasa-basa. Ayan. So, gabi na din, nagkuskus pa sila din doon sa loob ng kwarto. Pinagtatanggal din nila yung mga powder na dumikit doon na amoy candy. Sabi ng nanay, amoy candy talaga, nakakainis. Sabi niya ganun, kahit sa kwarto. Nakita yung nanay kasi, hinugasan ko yung dustpan, yung walis, tsaka yung laruan ng bata. Tapos, grabe yung banlas ko dito ng map ko dito sa loob. Pati mga sopa, pinaglilinis ko kasi amoy candy talaga. Ayun, so far okay naman, pero bukas talaga alam ko na mapapalaban talaga ako sa bedsheet. Palitan ko. And pag nagpalit pa naman ako, ibabacuum mo talaga yun. Lininisin mo talaga lahat, pati yung mga foam ng mga unan. Linisin yan lahat bago ka mag-vacuum. Ayan, so bago yung magpalit ng bagong bedsheet. Kaya nahihirapan ako and then mabigat. Ang struggle dito sa akin, ano pa ba? Pagka lumalabas kami Friday ng gabi, Friday ng tanghali, lumalabas ako kasi may aral tong bata doon. Bumabalik kami 12:00 na minsan. Doon ako na-struggle kasi nga, bukas kinabukasan day off ko. Pero grabe yung pagod ko niyan Friday ng gabi. Doon kami sa ibang bahay. Lalaroin ko yung bata doon. Mag-aano-ano kami. And then pag uwi ko dito, dami ko pang hugasan. Ang dami ko pang asikasuhin. Dami pa. Bago ako makatulog. So, ayun lang. And ang pinakamasayang araw ko is Sabado. Yan yung day off ko. Pero Friday ng gabi, masaya din ako pag nandito na ako sa kwarto. Ayun kasi yung comfort zone ko. So, ang ano lang is, yun nga yung mga struggles natin. Lalo minsan, pinipray ko na kapag nasa daan kami ng Friday ng gabi, sana makatulog yung bata. Kasi pag nakatulog yung bata, hindi ko na yan siya papaliguan pag uwi. So, malilibre yung trabaho ko ng ligo sa bata. Hindi ko na siya i-blower. So, pero pag gising siya talaga, pag uwi, sarap talaga tirisin. Ang tagal mo pa maligo, tapos punyeta. Ang tagal ko pa matapos. Ayan. Linggo naman ng gabi, pag may pasok tong bata, nakakaano ako, dati ang hirap. Linggo ng gabi, 11:00, 12:00 na din ako nakakatulog. Pero ngayon, nagagawan ko na ng diskarte. Pagka may pasok yung bata, linggo ng gabi, iiwan yan nila sa akin 5:00 ng hapon yung bata. Magdi-date-date yan sila. Yung bata na sa akin, papakainin ko, lalaruin ko, ng linggo ng gabi, iiwan yan nila. Tapos, ang ginagawa ko, tatanungin ko yung nanay, papatulugin ko to? Sabi niya, oo, kung matulog. Tinatakot ko yung bata. Papakainin ko yan siya 6:30. So, matatapos kami 8:00. Papalaruin ko yan siya hanggang 8:30. Sabihin ko yan sa kanya, 5 minutes na lang, matutulog ka na. Sabi kong ganun. Tapos, dugay-dugay, tutunog yung cellphone ko, 5 minutes, tapos na. Tapos na 5 minutes, diretso na sa CR. Mag-toothbrush na. Ayan, susunod yan sa akin. Kaya, kailangan guys, makuha nyo yung loob ng bata. Kasi pag nakuha nyo, wala na. Hindi nyo na, kaya nyo na siyang pasunurin. Ganyan dati, ang hirap. Ay, paliguan mo lang dati nang babasa pa. Ngayon, hindi na siya ganun. Nasisigawan ko na nga siya minsan kapag kapag inaano niya ako, niloloko or nag-iinarte siya. So, sabi ko, mag-toothbrush ka na. And ayun, lalagyan ko na yan siya ng diaper, and then pajama, and then pahihigain ko na yan siya. Kapag late na, 9:30 na, wala na. Hindi na magbabasa ng libro. Magpapabasa pa kasi yan siya sa akin ng libro. 4. Isa lang. Hindi na, wala na talaga. hindi na pwede. Gabi na. Ayan yung ginagawa ko. And then, sabi ko, matulog ka na. Pikitin mo na yung mata mo. Kayong uod, tsaka yung ipis. Pupunta yan dito pag hindi mo pinikit yung mata mo. Ayan yung tinatakot ko siya. Bahala pag narinig nila yung CCTV. Ganun yung ginawa ko. Yung bata talaga, kawawa talaga. Hindi talaga yan siya dumilat hanggang sa lumayas ako kahit na takot siya. So, pumikit siya ganun. So, pinakinggan ko yung hininga niya. Parang okay naman. Parang tulog na siya. So, lumayas ako. Ang nangyari pala, pag alis ko, tawag ng tawag sa akin, pero nakapikit pa din yung mata. Tapos tawag siya ng tawag, Jen. Ako dito sa kusina, naghuhugas na ako, nagmamadaliin ako ng hugas para matapos din ako maaga. Para pagdating ng amo ko, matutulog na ako. Tapos na. Tapos tawag pa ng tawag yung bata doon sa may Jen. Sabi gano'n ng bata, bahala ka dyan. Hindi ko naririnig. Tapos pagka umaga, sabi niya sa akin, I am brave yesterday. Sabi ko, bakit? Sabi niya, when you go out in the room and then you said, I'm going to close my eyes, and then I didn't cry or like that because I thought the worm and the cockroach is going to come. So even if I was wake up, I didn't
open my eyes. I just keep it closed. Hanggang sa nakatulog na lang siya sa kakapikit niya ng mata. And ayun, natuwa naman yung amo ko. Pero sa totoo lang talaga, gising pa pala yung bata nung dumating sila. Nakatulog na lang sa pag-iinarte niya na pikit kasi mamaya lumipad yung ipis papunta sa kanya. So, ayun lang, na-share ko lang. Kaya kailangan, anuhin nyo din yung loob ng bata. Kuhanin nyo. Pag nakuha nyo na, madali na lang yan utuin. Madali nyo na lang yan pasunurin. Kapag hindi yan siya nagpapablower ng buhok, sinasabi ko sa kanya, sige, kay maputi talaga yung buhok mo lahat. Kita mo yung matanda sa daan. Naririnig yan ng nanay siguro minsan yung mga kalokohang ginagawa ko. Kita mo yung mga matatanda sa daan na puti na yung buhok. Pag hindi ka nagpa-blower, magputi talaga yung buhok mo. Ginaganon ko yan. Ayan. Tapos, maano na lang ako, sige, blower mo na. Ayan. So, hanggang ngayon, nagpapa-blower na yan siya. And then, hindi siya nagpapa-headset kasi nag-headset pa ang nanay. Ang daming arte. Mag-headset pa ng 30 minutes. Hindi ko alam kung bakit. Ayaw ng bata. Sabi ko, pag hindi ka mag-headset, hindi mo na maririnig kung ano yung sinasabi ng mga tao. Magiging bingi ka na. Sabi ng bata, kahit umiiyak, akin na yung headset, ilagay ko na dito. Sabi, tapos nung nakaraan din, nagpapakarga yan siya, ang ing-ing. Kaya parati akong sinasama ng amo ko kapag Martes kasi nagpapakarga siya. Ang ginawa ko, sabi ko sa kanya nung kaming dalawa lumabas, papakarga ka? Sige, kisa susunod, mapuputol yung paa mo, hindi ka na makalakad. Sabi ko ganun sa kanya. Kasi hindi na na-exercise yung paa mo, mapuputol na yan, hindi ka na makakalakad. Pagdating mo ng 7 taon, magiging lumpo ka na. Yung mga ganyang turo ko, pag nasa daan kami, tapos yung bata din, susundin niya ng bata, magiging lumpo na ako ng 7 years old. Yung pinapaulit-ulit niya sa utak niya yung sinasabi ko, natatawa na lang talaga ako. Simula noon, nagulat na yung amo ko, hindi na yan nagpapakarga yung bata. Ngayon, kahit ano na yung bus, madali na yung bus, nandyan na yung bus, takbo na yan siya ng takbo. Kasama namin yan tumakbo, kasing bilis na namin tumakbo. Ayan, yung mga inuuto-uto ko siya para lang kasi kung hindi mo anuhin, nagiging ing-ing na yung bata. So ngayon, inaano ko naman, pinipilit ko na pakainin yan siya kasi dati sinusubuan ko. Ngayon, kailangan pakainin ko yan siya, maubos niya yung pagkain ng hindi na sinusubuan. Kasi sabi ng amo ko, hindi na siya natutuwa na sinusubuan yung bata. Kasi nga, ang bagal kumilos. Minsan nga, sa sobrang piko niya na nandyan ako, tapos nakatingin siya sa akin, sabi niya sa ulo ng bata, sabi niya nga, sobrang bad trip niya na talaga. So, ayun lang guys, na-share ko lang. Sana, ayan, may mapulot kayong aral. And thank you for watching. I love you all. Bye-bye.